So here, we'll do a deep dive on the first purpose, which is the sagip. Hindi na po sagip yung tawag ngayon. Bakit ko po gustong bigyang din ito? Dahil dito po nakasentro lahat po ng mga katanungan patungkol sa unprogrammed appropriations. Again, I would like to reiterate that we have removed infrastructure from the allowable disbursements under Purpose 1. Tinanggal na po ng Kongreso ang infrastruktura sa listahan ng mga pwedeng paggamitan ng unprogrammed appropriations, particular sa dating sagip. Ito po ay hakbang ng Kongreso laban sa posibleng pang-aabuso ng unprogrammed appropriations. The previous sagip, I standing for infrastructure, would now be known as strengthening assistance for social programs, and only government social programs geared towards education, health, and social protection would be allowed. Very, very important point po. Wala na pong pwedeng flood control projects, wala na pong pwedeng mga kalsada o mga tulay na pwedeng batakin mula sa strengthening assistance for social programs. So just to be very, very transparent about it, meron din pong breakdown sa loob ng Special Purpose 1. Siguro po kasi, nakita ko po sa ilang pagtatalakay ng unprogrammed appropriations, iniisip po kasi ng ilan na lump sum funds yung unprogrammed appropriations. Hindi po totoo ito. Sapagkat meron pong naka-line item na mga programa at mga purpose sa ilalim po ng unprogrammed appropriations. And here I would like to highlight the purposes or the projects intended under Special Purpose 1. Makikita po natin dito, meron lang po, technically, merong infrastruktura dito. Kung makikita nyo po sa ilalim ng DepEd, meron pong naka-standby para sa Basic Education Facilities Program at Public Schools Infrastructure Program. So, technically, meron pong infrastructure, pero ang pwede lang po dyan ay mga school buildings. So, just